Hello sir, pwede ba mag-cash muna? Thank you. Grabe, napakatagal na hindi tayo nakapag-ride. Papunta tayo ng Pangasinan, Calasiao to be exact. First time ko lang din mapupunta doon, kaya medyo excited. Medyo mas malayo pala siya compared sa Manawag. Halos pura expressway lang naman. Hindi lang ako sanay mag-vlog. Currently available na yung Unified RFID. Marami pang issues, hindi siya nababasa sa mga toll. Try natin magpakabit doon sa Balintawak ngayon. Malaking bagay rin talaga pag mayroon kang mataas na windshield. Nakalimutan ko na kung gaano ka-convenient na adjustable siya, na pwede ko siyang i-adjust kahit manually lang, no? Ang bigat din sa ulo pagka walang palangga ba. Nakakapagod din talaga pagka lagi kang binabangga ng hangin. Bilib din talaga ako dun sa mga naka-naked bike. Woo! Confident ako na bumiyahe ng mga ganyang malalayong biyahe. Relax position to Hindi ako masyadong ngawit, hindi ako masyadong pagod. Sa panahon ngayon, 2025, meron ng Ninja 1100. Itong sa akin is 2022 pa. 2022 hanggang 2024, wala naman siya masyadong pinagbago. Ngayon ko lang na-realize na hindi ko pala madadaanan yung Balintawak. Ngayon ko pa hinahanap kasi magpapakapit ako ng easy trip Wala dito kay kuya. Kuya, excuse me. May pakabitan ba ng easy trip dito? Easy trip sir, sa taas, tapat ng Panda Express, may book sila dyan. Bukas na kaya yun? Ano oras na ba? Alas 7 pa lang, alas 8 pa. Sige kuya, okay lang. Thank you. So mayroon naman pala dito. Ang sarap ng may cruise control Kaya lang nakakaantok din. Hindi pa to kasing advanced yung katulad ng cruise control ng iba na adaptive na. Kaya niyang mag-adjust kapag mayroong nasa harapan mo. Lipat ako kasi may field trip daming bata. Ay, hindi ba bata mga college na. Lipat tayo ng gas station. Pero magtatanong din muna ako kung meron tayong dito mapapag kabitan na easy trip. Kuya, may nagkakabit na easy trip dito? Wala. Okay lang, thank you. Kuya, excuse. May nagkakabit ba ng RFID dito? Noon po. Nagkakabit? Kapit, wala pa. Salamat Wala din. May nakita ako dito RFID. Hindi ko alam po installation. Tanong ko nga. Ayun o load lang. Kaya lang wala pang 8 Ayun siya? Hindi siya RFID? Ito nga. Sarado pa yata. Ay! Hello po. Pwede mo magpa-install ng RFID? May na yan sir, plate number na. Ayun. Wait lang po Tiyempo. Pwede. Bago magdaog, meron dito ang nakita ko lang yun yung RFID na Tandy. Parehas ko na lang. Oo sir, para tag-ikot lang. Car wash. Paingatan mo na lang tong gate mo. Oo. Ako lang din maglilinis Okay na sir, thank you po. Sir, thank you Loaded na yung 1.5 sir. Thank you sir, thank you. Success! Yan, bago magdao bago mag-exit ng dao, medyo tago siya. May CR doon, pwede mag-CR doon. And syempre, pwede magpa-load and magpa-install ng easy trip. Actually, tinanong ako kung gusto ko magpakabit ng Unified RFID. Tinanong ko na wala na bang issues sa pagbasa. Meron pa rin daw. Mahaba-haba rin talaga itong STEX. Moment of truth kung mababasa ang ating RFID. Okay. Ooh.
Basa nga. Meron na tayong RFID for North and South, or AutoSweep and EC3. Okay, next is T-Flex. Basa naman. And wala palang barrier doon. Let's go. Monasterio de Tarlac. 50 kilometers pa bago mag-exit. Mag-stop over muna ako dito sa Kambal na Petron. Kilometer 134. Ito. Para kita ko pa yung ano ko, motor ko. Medyo naluluma na yung ating mga gamit pang motor. Kailangan ko na ng bagong riding jacket. Ang hirap na isa ng mga zipper eh. So anyway, ayan, tapos na ako magkape rito. So biyahe na ulit tayo. Kagandahan lang, hindi naman siya masyadong maaraw. Minsan lang, konti. Pero sana wag umulan, no? Meron pa tayong isa't kalahating oras na babiyahihin. After ng biyahe na to, pwede ko nang change oil tong si Shinji. Nabawasan na ako ng 3 bars sa gas natin, no? Hindi ko lang maabot pa ito pabalik. So baka magpagas na rin ako. 600 meters. Exit na tayo dito sa Urdaneta. So ito lang magiging banking natin dito. Wala masyadong twisties eh. So subukan kong bumili mamaya ng puto kalasyaw kasi hindi ko alam kung nakatikim na ako ng puto kalasyaw eh. Kung nakatikim man ako, siguro bata pa ako. Okay, bypass road. Urdaneta bypass road. Lawak ng kalsada na to. Parang bago ng tundaan na to ah. Then kaliwa. Okay, so kitang kita naman, probinsya na to. Dami lang din trucks dito ah. Nag-neutral. Hindi ko maganda sa segunda. Wow, pero kasada. Welcome to Santa Barbara. May planta pala ng Coke dito. Welcome to Kalasyaw. Yan, first time. Mamaya punta tayo munisipyo, papicture lang tayo with Shinji. Buwed Elementary School. Buwed? Buwed. Hindi ko rin alam. El Pidio. Kalasyaw Old Road na pala tayo. Ito na yung Kalasyaw Town proper. 3 hours later. Dito tayo sa may munisipyo ng Kalasyaw. Ayan picture lang sa dito. Gusto din may heart pa. Kalasyaw, landas ng pagkabansang Pilipino. 1899. Ready na sila sa Pasko. Wow. Ready na sila. Gusto ko na magpicture doon sa may Diyan sa may simbahan.
Calasiao Sports Complex. Ang ganda na mag-picture dyan. Pwede kang pumasok. Hindi naman siguro. Pasok tayo. Yun. Ang tao. San Pedro, San Pablo, Calasiao, Pangasinan. Picture muna tayo. Okay. Ano ba dyan? Okay na. So, St. Peter and Paul Parish Church. Kaya pala dalawa yung santol sa taas. Oh. Ang ganda naman ng simbahan na to. Tingnan nyo pati yung mga ano sa gilid. Oh. Ate, ano ba yan? Ano yung Puto Calasiao? Alin ba yun? Lahat yan? Anong difference sa ibang puto? Ano pa difference niya Sa regular na puto? ito may keso po. Ah, so baga, puto lang talaga siya. Magkano, te? 120 per kilo. Ito 140 po. Per kilo? Gano'n karami yung kilo? Mga 50 pieces ganun. Ah, pwede kalahati, ganun? Ah, anong bestseller niya, te? Pag ano sir, bestseller mga pwedeng assorted. Ito. Pambiyahe po ito. Kasi walang cheese. Matagal na sila. Ah, hindi naman masyadong malayo biyahe ko eh. Gano'n ba siya katagal usually tumatagal, te? 3 days bago 3 masira. days bago masira. Ah, di matagal din. 3 days. Nakano, wait lang. Sarap nga. Assorted, te, pwede. 1 kilo. Sige, te. Ano yun, may flavor ba yan talaga o kulay lang? Okay. Manila, te. So dito, sa may tapat ng simbahan, tabi-tabi naman sila. Mga bilihan ng puto. Si ate kasi yung unang kumuway sa akin, kaya sa kanya na bumili. Pero, pare-parehas lang naman. Saan niyo po ilalagay sir? Sa bag ko. May plastic ka ba, te? Baka mapunit eh. Pumasok ulit sa McDo na to. Dito sa may Santa Barbara. Hindi pa pala siya open. So akala ko yung mga tao sa loob, estudyante, nag-aaral. Yung pala mga staff, ayun o, inaayos pa lang nila. Kaya pala may nakasarado pa to dito. Ayun o. Kumbaga pa open pa lang pala siya. Pinapasok naman kasi ako ng guard eh. Sobrang nakakatawa. Umupo na ako, lamig aircon. Yung pala, hindi pa pala open. Malikabok pa yung sahig. Pero maraming tao. Kaya akala ko rin naman open. Yung pala mga staff. Kulit eh. Ah. Isa lang ha. Mahal gas eh. So base kayo waste, may 2 oras pa tayong biyabiyahin. 2 oras lang naman. Parang ano nagsa-sightseeing eh. Tingin-tingin. Alam ko, tatawa ako. Uy, grabe yun. Ganda nitong daan dito. Palakipak 2 underpass. Minto lang ko, inayos ko yung bag ko eh. Hindi na ako tiplex. Lapit sa Rosales exit. Dito na tayo sa may SCTEX. Siguro dito ko na rin bigyan ng konting review itong ating Ninja 1000 sa ride na to, no? Overall, okay naman siya, no? Sa riding position, okay din siya. Hindi ko masyadong ramdam na bugbog ako. However, dito sa bandang wetan ko, yun, medyo doon ako may nararamdamang discomfort. Hindi naman masakit, hindi naman siya yung parang hindi ko na kaya, no? Hindi ko nakakayanin mag-ride. Konting discomfort lang. Yung upuan nito actually malambot, lalo na compared sa Ninja 650 ko. Siguro sa katagalan din ng biyahe, no? Ulitin ko, hindi naman siya pain na parang hindi ko nakakayanin ituloy-tuloy yung biyahe na kailangan ko na talaga huminto. Overall, okay na okay pa rin tong Ninja 1000.
para sa long ride, no? Nandyan yung comfort, nandyan yung mga features, nandyan yung looks. Pag titinginan ka, talagang nagre-request ng bomba sa'yo dahil yan, syempre naka 4-cylinder tayo, tapos naka-exhaust pa, di ba? Kaya maganda yung tunog. Para sa akin, as of now, wala akong hahanapin na iba. Hindi ko iisipin na mag-upgrade na may kailangan pa akong ibang motor. Hindi pa naman ako sobrang tanda. Nandun na sa akin yung kailangan ko ng komportable. Pero hindi naman sobrang komportable. Tingin ko ito yun. Ito yun, Ninja 1000. Pasok na pasok. Lalo na siguro yung kung may budget kayo, kung mas bagong modelo. Dito ko na rin tatapusin itong vlog. Wala na rin naman tayo pupuntahan after nitong STX. NREX na. Maraming salamat sa pagsama. Kung nagustuhan niyo itong video na to, sana huwag niyo kalimutang mag-like and mag-subscribe. Paki-follow na rin ako sa Facebook, sa TikTok, and Instagram. This is Bad Rider PH. Bye-bye.